In the eyes of these people, you can see their sufferings. Like all Filipinos, they are vulnerable, and like all humans, they deserve food to satisfy their hunger, a shelter to protect them from cold and rain, a place they can call home. But what if this place they call home is not for them to keep? The Philippine local government units reach out to these urban poor communities through the Social Housing Finance Corporation's Community Mortgage Program. The Community Mortgage Program, or the CMP, aims to provide fair, flexible, affordable, innovative, responsive shelter solutions to the underprivileged sector of our society. It is a mortgage financing program which assists legally organized associations of residents of blighted or depressed areas to own the lots they occupy, providing them security of tenure and eventually improving their neighborhood and homes to the extent of their affordability. Zamboanga City, a land whose beauty abounds with a diverse culture that has many stories to tell. Many have come here from near and far to find a better life, a more serene and prosperous environment for their families. But looking through their eyes, reality blurs out the lines to their dreams. A number of informal settlers at the airport runway have been there all their lives. One day, what they feared most came to their doorsteps unexpectedly. A demolition team began wrecking their houses. All their belongings, the little of what they own, were all gone in a blink of an eye. Nakabili kami ng bahay doon sa squatter area inside the airport property. After 2 or 3 years, na-demolish kami doon. So nagfile sa amin ng kaso yung LTO. So hindi kami dumaan doon sa due process na tinatawag. Kasi nagkaroon ng hearing without notice, nagkaroon ng decision, nagkaroon ng court order na wala kaming notice. So biglaan ang naging demolition sa amin. So mula sa pagkakadapa, naghanap kami ng paraan kung paano kami bumangon. So through the effort ang nag-originate sa amin, siya ang nagbigay sa amin ng idea na mag-apply sa programa ng gobyerno through the CMP project. Pursigido talaga kami na maging bahagi din ng programa ng gobyerno dahil ito na ang pinaka-the best way na magkaroon kami ng sariling lupa. So ang ginawa namin, gumawa kami ng association para mabuo namin para makahanap kami ng sariling location. Kasi kung sa local government, wala nang binigay sa amin ang relocation. Giniba lang kami, bali pinaalis kami, tapos wala naman schedule. So kami, sarili namin ang gumawa ng paraan para kung paano kami magkaroon ng sariling relocation namin. Dati sa kami nagtira sa Diplahan, Zamboanga del Sur. Tapos gusto ko magpunta dito sa Zamboanga para maghanap ng trabaho. Sa awa ng Diyos, nakapasok din ako sa sa Hermes Dress Shop. Naghanap-hanap ako, nagtanong kung saan ba mayroong pwede mananalupa na sa gobyerno. Tapos mayroon man ako kapatid, yun na ang nagsabi sa akin na mayroon daw lupa ang gobyerno na para ipang installment. Tapos sabi ko magpamembro. Noon, mahirap talaga bago pa kami dito. Nagtayo lang ng mga bahay-bahay kubo, kami sa mga presidente. Nagtiis lang din kami para lang kami ng lupa. Pero nagsikap din ako para makabayad ako ng lupa. Hanggang ngayon, sa hinay-hinay lang ang pagbayad, nakaraos din. Dati yung sitwasyon namin, kami nagre-rent lang sa lupa ni Mrs. Olaso. Mga 10 years kaming nagre-rent. And then, pagdating ng
11 years, nag-abiso sa amin yung may-ari na ibibenta na nila yung lupa nila kasi kailangan nila ng pera. Kaya nag-meeting kaming mga nakatira dito na anong ang gawin namin kasi ang presyo ng lupa niya is 500 per square meter. So, nagtrabaho lang kami sa planta, hindi namin ma-afford yung presyo niya. Kaya, yung iba, yung kalahati ng mga nakatira rito, umuki sila na magbabayad ng 500 per square meter. Yun yung time na mayroong nag-advise sa amin na sasali kami ng CMP, yung Community Mortgage Program. Tapos, yun nga, nag-ano kami yung pinakilala sa amin na yung originator, na sila ni Mr. Casete, na sila ang tumutulong ng mga pag-process ng mga papers para maka-avail kami ng CMP project. Maliit man lang yung area namin, as long na nagkaroon kami ng sarili ng matayuan ng bahay namin, na makapagtayo kami ng bakod namin, na yung para sa amin. Dito, dati, ang daan namin ito, maputik talaga. Sa tulong lang rin sa lahat ng nakatira rito, yun, may mga pagbabago na rin. Dito sa lugar namin, na yan na, malapit kami sa mga kumpanya, di na rin kami nahirapan sa pagpunta sa trabaho, pag-uwi sa trabaho, tsaka malapit lang ang paaralan namin dito sa mga anak namin. Yun, malaki talagang ano namin ito. Isa na talaga yung malapit kami sa mga kumpanya. Yung lugar na ito, parang squatter area ito dito. Kung saan ang mga tao dito nagre-rent sa mga lote-lote ganyan kasi trabahante sila sa mga pabrika dito sa dito pating West Coast. Nung narinig nila na may community development community mortgage program ng gobyerno at hindi nila kayang bilhin ang lupang ito sa kanilang sariling pera, yun na nga, pumunta sila sa opisina. 2000, nag-upisa na kami mag-coordinate dito. Hanggang 2001, na formally na-organize namin ng United Visayan Homeowners Association Incorporated. Mulang presidente hanggang sa secretary, mabilis silang nag-attend ng mga training upang matuto sila kung anong dapat nang gagawin o anong responsibilidad nila nagkampanan kung membro at opisyalis sa association. Tandaan namin na-mobilize ang mga tao rito para ang kanilang association ay dapat gampanan nila depende sa kanilang katungkulan. Ang line is that sinabi ko sa kanila, walang sino mang tutulong sa kanila kundi sila. Kami mag-guide lang sa inyo. Kung ayaw niyo, kami magagawa. Pero ang purpose natin dito is pagkaroon kayo ng lupa para hindi na kayo maging squatter dito sa Zamboanga. Our informal settlers in the city of Zamboanga are congested within the 7-kilometer radius of the city of Zamboanga. I think because of livelihood, because of their search for a greener pasture, they tend to flock to the city center. And that is why the city government, the administration of Mayor Celso Lobregat, he created the housing division to oversee the problem of squatting and proliferation of structures all over the city radius. So when we gathered the data, that is through census tagging and spot mapping operations, which is even until now ongoing, we already have about 20,000 families master listed as informal settlers of the city. And with that, we even intensified our housing programs. The local government unit, the LGU, including Zamboanga City, for instance, is really very thankful to the Community Mortgage Program or to SHABC. And we hope that as an LGU, that SHABC will strengthen further their Community Mortgage Program, put more budgets in it, budget allocation, and speed up the approval of or the release of loans, the approval of projects. Iloilo City.
center of the Iloilo-Guimaras metropolitan area and home to huge ancestral homes of Spanish-Filipino descent. A place of culture and bounty, where history has fortified itself. Here, in the quiet part of the city, a community has proven that through dedication, its members have achieved their lifelong dream of living in their own homes. It is an opportunity for us that the government is trying to help us through the CMP project of the government, and we can avail because the amortization is only very low. Imagine 470 only a month. I am very happy. I feel secured kasi ang mga tao dito nag-iisa. So, kahit umaalis ako, kasama yung anak ko, kasi teacher din ang anak ko, ako nag-o-office din araw, aso lang nang naiiwan, ay secured kami kasi walang mga magnanakaw o may nag-take advantage ng opportunity. Nung una may nangyari, nung first na pa lang namin dito. Pero nag-organize ang homeowners na magkaroon ng ronda. Nagro-ronda kami noon. Pati ako, bawat lot owners should have a representative na magbantay sa buong magdamag. Each community member pays monthly amortizations for 25 years in order for them to pay their loan from the Social Housing Finance Corporation. Sources of livelihood within the communities have given the residents extra income to be able to repay their mortgage every month. Here in Roxas City, this family has encouraged others to venture into even small businesses, as it is a very big help, not just in paying their mortgage, but also in providing for their everyday needs. May mga livelihood pala kami, mayroon kami mga business, no. Yung karamihan dito may tindahan. Pero sa amin naman, nagtinda kami ng ice candy. Salad ice candy. Okay naman, nakasurvive naman after mga 4 years to 5 years na nagawa namin. Nakasupply din ng mga pangailangan namin dito sa urban na lugar namin. Masaya talaga yung nung na-transfer kami rito dahil may pagbabago din yung buhay namin. Anong una, wala kaming pinagkikitaan, mister ko lang naghahanap buhay. Pero ngayon, nakabili kami ng tricycle, kahit isa lang, nakatulong sa pang-araw-araw na kailangan. Kaya iba ngayon sa noon. Masasabi ko sa kanila, mas mabuti yung natin, yung tinitirahan natin, nakukuha natin yung sa sarili nating pagsisikap, yung ganyan. Kasi parang proud ka na naging sayo yan eh. Pinaghirapan mo, pinagsikapan mo maging sayo. A united and committed association is a big factor to achieving a successful community mortgage program. The cooperation of each member is paramount in the success of this endeavor. The associations meet regularly. This becomes a venue where they can express their concerns, share their experiences, ask questions, and share some suggestions for the improvement of the community. Start from nothing kasi wala pa rin pong walang klarong office o kung saan ka pupunta o ano talaga ba yung sinalihan mo. Yun, nag-start doon, nag-porsiger po. Pag sinabing meeting, doon po kami kahit na sa ilalim ng punong kahoy, kahit na mainit o umuulan, andun kami para lang po sa sinasabi nilang availment po ng government project which is community mortgage program para po sa mga mahihirap na gustong maka-avail ng sariling lupa't pabahay. Meron din kami dito na mahirapan kasi pag dumadating yung mga problema, meron din kami ginawa dito ng mga officers na merong member save member, tinutulungan namin yung iba, tapos meron din ditong yung leniency.
detergent na ng organic detergent. So yung kahit kunti makatulong rin yun sa mga membro, kami ang gumagawa. Tapos yung income doon, minsan ginagamit namin yan sa mga special activities namin, katulad mga Christmas party. Tapos yun. Pero dito sa aming asosasyon, mayroon din kami mga other fees na kinokolekta, yung monthly dues. Yun ang kinukuha na namin ng aming mga expenses dito. Sisingil kami ng assumption fee, at least makatulong doon sa operating expenses ng association. Kaya lang very lucky din po kasi ako kasi nakakasama ako ng mga officers na talagang dedicated at saka may concern po sa isa't isa. Tinulungan din po nila ako. How can you solve? Mag-aaway-away, magpapatayan yung membro sa iisang kapirasong lupa. Sa awa naman ng Diyos, sa pagtulong-tulungan naming lahat, na-solve din po yun. As of now, na nag-process kami ng individualization para sa individual titling. So, yung mga documents namin nasa Bureau of Land na, and 98% ma-approve na yung mga documents, yung hinihintay na lang yung technical description. Hopefully this month or next month, March, lalabas na yung technical description. Mag-request kami ng inspection sa Bureau of Land. After that, pwede na kami makapag-individualize ng title sa Register of Deeds. A community in Silay City prides on providing their community residents the basic necessities such as street lights and drainage system. With their own initiative, they were able to source out funds to improve their community. Tangan sa isang lugar na may nakapunta dyan ng isang association, yung mga benepisyo din ng isang membro, yung pagandahin mo yung lugar. Yung kalsada, may drainage ka, may mga pasilidades ka na dapat ma-avail din ng membro mo. So, ang ginagawa namin dito, pinupulong ko yung mga board, mga miyembro ko rin, kung saan kami pwedeng makalapit. So, lumalapit kami sa mga congressmen, kasi hindi naman namin kaya yan, di ba? So, lumalapit kami, sumusulat kami. Yun lang naman ang mga paraan siguro bilang leader ka, yung mga pamaraan kung saan ka pwede lumapit na mga local governments unit na pwede kang pagbigyan o bigyan ka ng mga livelihood or infrastructure nga ma-avail ng mga tauhan mo. Legazpi City, the land that is made famous by the majestic Mount Mayon. The volcano's magnificence has its corresponding danger. It has been one of the most active volcanoes in the Pacific Ring of Fire. Thus, it poses a threat to the people of its nearby villages. The environmental hazards of the volcano during eruption and lahars, and floods during typhoons, compel the people of the affected areas to search for a safer place to live in. Kami po bumuo ng association na para makatulong po sa tao na yung dati po ang purpose namin, yung mga nasa gilid ng ilog, lahat po sila makakuha din na yung mga binabaha, makakuha din po sila ng lupa para magkaroon din sila ng lupa at bahay na hindi na sila palaging ng baha, hindi na sila laging kakaba-kaba para. Kasi yun po yung pinakang-purpose namin dati. Pero po yung saka po yung mga galing ng Mayon Volcano, yung pong nadadaanan ng lava, yun po ang naging purpose namin dito sa Dreamland. Hindi na sila yung laging patakbo-takbo kapag dumarating yung eruption. Ito, yung magkaroon na ng Dreamland, ito na nga yung nung ma-take out na to, tuwang-tuwa kami kasi ito na yung pangarap namin na hindi na kami katulad noon na laging pag may bagyo, ayan na yung bagyo, kakaba-kaba na naman kami. Ito nung magkaroon na ng Dreamland, payapa na po kami dito.
Hindi na kami binabaha. Wala nang yung takot kasi kung kagaya nung nangyari sa amin sa Riming, talagang yung takot ng kagaya ko, may mga anak ako. Hanggang ngayon, yung nung basta may bagyo, nagkakaroon sila ng trauma na nagka-trauma kasi sila nung bagong Riming na parang, ako, ayan na naman, yung ilog, lumalaki na. Ngayon, hindi na kami ganun na ano. Yung dalawa ko, payapa na sila dito na yung buhay namin okay na po dito. Hindi na, payapa po kami nakakatulog kahit may bagyo. Kami po kasi hindi na ngayon nag-aalala kasi unang-una, kahit anong oras kami paalisin doon sa tinitirahan namin na lupa. Kasi nakatira lang po kami talaga sa totoo lang sa riles ng tren. Abandon na yun na riles. Ngayon, nung magkaroon kami dito, ang laki ng pagbabago. Kasi, ito nga, sabi ko, by next month, sisimulan ko magpatayo na ng bahay dito. Kasi dahil sa nag-aalala kami laging umuulan, dinadaanan kami ng baha. Kaya ang laki ng pagbabago kasi hindi namin akalain na kami na simpleng empleyado lang ng gobyerno, kumbaga magkakaroon kami ng lote na matatawag mong subdivision. Kaya yun ang pinakang pagbabago sa amin na hindi namin akalain kahit sa panaginip. Magkaroon kami ng ganito. With the help of the Social Housing Finance Corporation, these people have found a safe haven where they are free from the perils of another catastrophe. In the crowded cities of metropolitan Manila, urban settlers have migrated from near and far in search of the promise that the city life has to offer. Countless families have given up the quiet and simple life of the countryside in the hope of making it good here. Despite the odds, the dehumanizing conditions that stare at them in the eye, the fear of losing everything during a calamity because they have no home to call their own. It is a sad and inescapable reality, but not to those who have answered the challenges of the Community Mortgage Program. These are the stories of families who had the courage to leave their past behind and welcome the new life ahead. They know that they must strive hard to pay for their own land, a land that can never be taken away from them again. Masaya talagang community namin dito. Kahit sa umpisa is talagang kami dito, yung lagi kami nangangamba for demolition or whatever. Pero sa ngayon, okay na kami. Hindi kami nangangamba na mga ganun pag-isip na at least maganda na ang kahinatnan na namin sa tulong ng social housing. 17 years na rin kami ngayon na naghuhulog. Malapit na, mga 8 taon na lang. At yung mga talagang 25 years na binigay nila sa amin is magaang talaga sa bawat miyembro. Pero meron nga mga member namin na talaga na medyo tumagal ang panahon na nagkaroon talaga ng mga professional na sa mga kanila, yung mga anak nila. Kaya yung iba na fully paid na nila. At yun nga ho, yung talagang bahay namin na halos talagang barong-barong yan ho, makikita ho ninyo, yung talagang improvement talaga ng mga tao talaga na nandirito sa amin, sa lugar namin. Yung pagkakaisa po talagang nandoon. Tulong-tulong po kami, hindi lang po naman ito ng isang tao lamang Hindi lang po ng lahat ng opisyalis, kundi talagang lahat po ng mga miyembro. Talagang tumutulong po para mapaganda itong lugar namin. Noong 1997, nag-start kami ng amortization namin. Hindi naman kasi pare-parehas yung amortization namin kasi iba-iba naman yung sukat ng lote namin. Pakalaking tulong. Imagine, nagkaroon kami ng sarili namin lupa na ganyan lang kaliit yung amount. Maganda yung may gantong programa ang government para sa aming mga maralitang tagalunsod. These pioneer communities of the SHFC's Community Mortgage Program have improved their lives and their communities. When a family is committed to owning their homes, they also commit themselves to making their lives better. Their new way of life has brought them to dream bigger dreams. It has taken them ahead of where they used to be. And now their children are given a chance to live new lives. Better lives that their parents never had before.